Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, al-qiyamatus sugra. At tiyatalakay na natin yung mga tanda ng araw ng paghuhukom na maliliit na maaring nangyari na at mauulit na mangyayari o patuloy na mangyayari. At ang sumunod dito ay ang istifadatul mal. Istifada, ibig sabihin pagdami. Pagdami na nangangahulugan na dadami ang mayaman. O ang lahat ng tao ay magiging mayaman. At ito nga ay magiging isang hindi ka nais-nais na kalagayan para sa umma na ito lalong-lalo na. Dahil natukoy sa mga hadith ang pagbababala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol dito na ito nga ay magiging fitna sa mga Muslim. At syempre, sa lahat ng tao, sa bawat isa sa atin, sa totoo lang, mas malaking fitna ang yaman kaysa sa kahirapan. Mas malaking fitna ang yaman kaysa sa kahirapan. Kasi mahirap, baka mas malapit pa siya kay Allah. Kasi hiling siya ng hiling kay Allah. Lahat ng kailangan niya, hilingin niya kay Allah. Pero mayaman, maaaring yayabang, at sa kabila ng kanyang pagiging mayaman, maghahanap pa siya ng dagdag. Dahil tunay nga na ang tao, ang katotohanan sa tao, nilikha talaga tayo ni Allah para sa paraiso. Kumbaga, nilikha ni Allah si Adan sa paraiso. At tayo, kumbaga, dahil sa ganoong natural na katangian, ang tao ay mayroong natural na walang hanggan na pagnanasa. Walang hanggan na pagnanasa. At mapupunan lang ang pagnanasa nito doon sa walang hanggan din na paraiso. Dito sa mundo, hindi talaga mapupunan ng tao ang kanyang pagnanasa, lalong-lalo na kung siya ay nagpapabulid dito. Sino man halimbawa na makuha niya yung bagay na gusto niya, kung siya ay materyoso, maghahanap pa siya ng iba. Nakabili siya ng motor, gusto na naman niya big bike. O nagsawa sa big bike, gusto naman niya kotse. Nagsawa sa kotse, gusto na naman niya bangka o yate. O nagsawa sa yate, gusto naman niya eroplano. Hindi siya nasasatisfy. O nag-asawa ng isa, gusto naman pangalawa. O pangatlo, pang-apat, o nagnegosyo ng isa, maliit. Gusto naman niya, palakihin na naman niya yung negosyo niya, kung ano-ano. Hanggang sa mamatay siya. Kamamatayan niya na lang ang kanyang pagnanasa. Kaya nga yung Suratut Takathur, napakaganda ng mensahe nung sura na yun, kung naintindihan ng tao. Di ba natalakay na natin yun sa tafsir? Yung Alhaakumut Takathur, hatta zurtumul maqabir. Lilinlangin kayo ng pagpaparamihan ng yaman hanggang sa dalawin ninyo ang mga libingan. Ang tinutukoy dito na ziyaratul kubur, hindi yung pagdalaw ng buhay sa libingan, kundi tayo mismo bilang patay na kapag dumalaw na tayo sa libingan. Kumbaga kapag namatay na tayo. Yun lang ang titigil o yun lang ang pipigil sa tao sa kanyang pagnanasa na walang katapusan dito sa mundo. Maaring nangyari nga ito kahit sa matuwid, kahit sa mananampalataya. Paano para sa walang pananampalataya o para sa may mahinang pananampalataya na nagpapaalipin sa kanyang mga pagnanasa. At yun nga, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Hindi, malalaman ninyo. At hindi, bagkus ay malalaman ninyo. Na malalaman natin ang lahat ng tungkol sa mga yaman natin sa araw ng paghuhukom. Alam ni Allah paano natin ito nakuha. Alam ni Allah anong intensyon natin sa pagkuha ng yaman na yun. Alam ni Allah paano natin ginastos. Lahat-lahat ng yun ay nalalaman ni Allah at ipapaalam sa atin ni Allah. Kasi ang tao sinungaling Kahit ang sarili niya, nalilinlang niya, naluloko niya.
Pero si Allah, ipapaalala sa atin ni Allah sa araw ng paghuhukom, hindi, kinuha mo yung yaman na yan, ito ang intention mo. At ginamit mo ang yaman na yan ang intention mo, yan ang gusto mo. Ipapaalala sa atin ni Allah. Katulad doon halimbawa, doon sa hadith, di ba yung tatlong unang itatapon sa impyerno? Yung nagbabasa ng Quran, yung nagjijihad, yung nagsasadaka. Sasabihin nila, ginawa nila yun alang-alang kay Allah. Pero sasabihin ni Allah, hindi, sinungaling ka. Ginawa mo yan para sa ganito, ganyan. Para sa personal na dahilan. Kallalaw ta'lamuna ilmal yakin. Hindi. Na tiyak na malalaman nga ninyo ito sa pamagitan ng kaalaman na tiyak. Kasi wala nang pagtanggi sa ipapabatid sa atin ni Allah sa araw ng paghukom. Latarawunnal jahim. Dahil sa inyong pagpaparamihan ng yaman, nasadlak kayo sa kufur, nasadlak kayo sa pagiging maramot, nasadlak kayo sa pagiging mapanghangad. At makikita ninyo ang impyerno na parusa sa inyo. Thumma latarawunnaha aynal yakin. At makikita nga ninyo ito ng may katiyakan sa inyong mismong mga mata. Hindi na lang ito bagay na naririnig ninyo o kumbaga nababalitaan ninyo sa mga pangaral. At panghuli yun nga nakakatakot na parte ng Suratul Takathur. Thumma latus'alunna yawma idin anin naim. Tatanungin kayo ni Allah sa araw ng paghuhukom kung saan ninyo ginamit ang mga binayaya sa inyo ni Allah. Saan ninyo ginamit yung kamay ninyo, saan ninyo ginamit yung paa, yung mata, hindi lang pera. Ay inisip kasi ng tao, maaaring inisip niya, tatanungin ni Allah, pera lang. Pero lahat tatanungin ni Allah. Lahat tatanungin ni Allah. Ginamit mo ba yung kamay mo para magnakaw? O ginamit mo ba yung bibig mo para manlibak, magsinungaling? O sumaksi sa huwad na pagsaksi at iba't iba pa? Malaki man o maliit, tutuusin ni Allah ang anumang biniyaya niya sa atin. Tutuusin ni Allah ang anumang biniyaya niya sa atin. At ito nga, nakatakot na sa araw ng paghuhukom kung tayo ay mamamatay halimbawa na mayayaman, mas maraming tutuusin sa atin si Allah. At ito yung katotohanan doon sa hadith na nagsasabi na mauuna ng 500 years sa pagpasok sa paraiso ang may hirap dahil konti lang ang tutuusin sa kanila. Konti lang. Ibig sabihin, maaaring mangyari na sa araw ng paghuhukom ang pagtutuos sa mayaman 500 years minimum. Maaaring 500 years mahigit pa sila. Paano kung yumaman ka tapos marami kang tinarantado, marami kang niloko? Baka ilang libong taon ka, paghuhukom pa lang, tapos bandang huli tatapon ka sa impyerno. O marami kang hindi malinaw sa iyong mga pinaggagawa. Baka milyong taon pa ang iyong paghuhukom. O, wala si Manong, naglaban na naman yata. Ha? Nyalagnat? Naku. So baka alam mo, si Manong, baka 1,000,000 taon yung pagtutuos niyan. Kasi tutuusin bawat sentimo, tutuusin bawat hibla ng bakal. Waliyadu billah. So kumbaga nakatakot tong tong usapin na ito, yung istifadatul mal. Na maaaring hindi ito nangyayari pa ngayon. Pero nakakatakot para sa iniisip natin ngayon, di ba? Hindi pa siya nangyayari ngayon, pero posibleng mangyayari sa ating mga inapo. At natatakot tayo, nakaramdam tayo ng takot para sa ating mga inapo, kahit hindi pa sila dumarating. So ganun din yung nararamdaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nagmamalasakit siya sa umma na ito kahit doon sa umma, bahagi ng umma na ito na parating pa lang, yung mga huling henerasyon ng umma na ito. Yun nga, min alamatis sa'a kathratul mal. Kabilang sa mga tanda ng araw ng paghuhukom ay ang pagdami ng yaman. Hatta inna rajula yu'tal mi'atu dinar min adh-dhahabi fayaraha qalila. Sa sobrang dami raw ng pera sa dulo ng panahon, kung ang isang tao raw ay bibigyan ng 100 dinar na halaga ng ginto,
wala itong halaga sa kanya. May kita niya ito na parang maliit lamang. So isa rin pala ito sa kahulugan ng pagdami ng yaman. Kundi pagdami ng yaman, ibig sabihin lahat ng tao magiging mayaman at kung makakatanggap man sila ng ganito kaliking halaga, wala nang halaga sa kanila. Kasi mayaman na sila, lahat siguro mayaman na, wala nang halaga. Wala nang halaga. Hindi katulad ngayon, halimbawa, o makatanggap ka ng sadaka, 100, tuwa na ako eh. Minsan yung GCash ko, may maliligaw din, di ko alam. Basta-basta na lang, di ko kilala. Pero ito, biro niyo yan, 100 dinars na halaga ng ginto. Pero yun ay, ano bang value ngayon ng dinar? Kung hindi yung dinar na currency Ano kasi ito yung dinar na tinutukoy dito, yung sukat ng ginto o timbang ng ginto. Nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baka abutin ito ng milyon ngayon, sa panahon natin ngayon. So makikita ito ng tao na ito ay kakaunti. At maaring dahil kakaunti ito, hindi na rin niya ito tatanggapin. Kung hindi matuwid yung tao na yun na binibigyan, hindi niya ito tatanggapin dahil sa pagmamalaki. At kung matuwid naman yung tao na binibigyan, itatanggi niya ito, sasabihin niya, hanap ka na lang ng ibang mas nangangailangan. Sa posibleng ganun ang mangyayari dito. At yun nga, wayabhatu sahibul mali an rajulin fakirin. Na dahil dito, yung may-ari ng pera, hahanap nga siya ng tao na mahirap. Wayakbalu minhu sadaqata malihi fala yajid. Hahanap siya ng taong mahirap, natatanggap ng kanyang sadaka na yaman at wala siyang matatagpuan na kahit sino. So parang kung hindi ka nag-iisip, isipin mo, napakaganda nito, napakasaya nito. Pero sa totoo niyan, nakakakilabot yung ganitong kalagayan. Ibig sabihin, tumigil na si Allah sa pagpigil sa pagdating ng yaman sa umma na ito na maaring panggagalingan ng maraming mga fitna. At ibig sabihin, binuksan na talaga ni Allah ang mga pinto ng fitna. At yun nga sinasabi sa ilang mga batayan na mangyayari ito sa panahon ni Isa alayhis salam. Pag malapit na siyang pumanaw finally, at pag alis ni Isa alayhis salam, ay iwan niya ang mga tao sa ganitong kalagayan na sila'y mayayaman. At yun nga, pag kawala ni Isa alayhis salam, yung pababa na ng pababa yung mga tao hanggang sa yun nga, yung mga araw na mga huling araw ng bago magunaw ang mundo, mamatay yung mga mananampalataya, may iwan dito yung mga kuffar, at ang pinakamasamang mga tao na ang may iwan na sila nga abutan ng pagsikat ng araw sa kanluran. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Auf bin Malik doon sa Khaybar, sa labanan sa Khaybar, iniulat ito ni Imam al-Bukhari. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "I'did sittan bayna yaday as-sa'a." Magbilang ka ng 6 na bagay na mangyayari bago dumating ang araw ng paghuhukom. So yung isa sa 6 na ito na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istifadatul mal. Ang pagdami ng yaman. Hatta yu'tar rajulu mi'ata dinar fayadillu sakhitan. So dadami masyado ang pera hanggang sa kung merong tao ang bibigyan ng 100 dinars ay hindi niya ito tatanggapin. At sa pagkakasabi pa nga rito, fayadillu sakhitan, o maaring mangyari din na tatanggapin nga niya ito, pero gusto pa rin niya ng dagdag na pera. So maaring ganun din yung kahulugan pala ng pagdami ng pera. So dadami yung pera, pero dadami rin yung sakim. Dadami rin yung sakim.
Fayadillu sakitan, actually sakit dito, sa kahulugan na galit. So pwede rin palang maging ganito ang mga tanawin o mga mangyayari doon sa panahon na yun ng pagdami ng pera. Maaring meron tatanggi kasi hindi na niya kailangan, pero maari naman meron tao na mamaliitin niya ito at gusto pa niya ng mas marami kasi wala itong halaga na sa kanya masyado kung tatanggapin pa niya. Mas gusto niya ng mas malaking pera, waliyadu billah. Iniulat naman ni Imam Muslim mula kay Abu Hurairah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu sa'atu hatta yuktira fikumul mal." Hindi darating ang araw ng paghukom hanggang sa dumami sa inyo ang yaman, ang pera. Fayafidu hatta yuhim rabbul mal man yakbalu minhu sadaqah. Nadadami masyado ang pera na mag-aalala hanggang sa mag-aalala ang mayaman kung sino pa ang tatanggap ng sadaka mula sa kanya. Kasi ibig sabihin nito, kung yung matuwid, yung kanina, hindi matuwid yun, kaya parang magre-reklamo pa siya na bakit 100 dinar lang. Pero dito, para sa matuwid na mananampalataya na aabutan nito ng pagdami ng pera, mag-aalala nga siya. Sino pa ang tatanggap ng kanyang zaka, unang-una, yung wajib na zaka? At sino pa ang tatanggap ng kanyang voluntaryo na sadaka? Nang sadaka nga ay napakaraming may inam na katangian. Ang sadaka, malaking gantimpala nito kasi ito ay tumutupad sa pangangailangan ng tao. At yun nga yung hadith, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Sino man ang tumutugon sa pangangailangan ng kanyang kapatid, ay tutugunin ni Allah ang kanyang pangangailangan. Tutugunin din ni Allah ang kanyang pangangailangan. So ganito yung mentalidad ng nagbibigay ng sadaka. Kumbaga, ginagawa niya ito dahil kinakailangan niya ang tulong ni Allah. Hindi para pangibabawan yung kanyang binibigyan ng sadaka. So yung matuwid, mag-aalala kasi gusto niya tutulungan siya ni Allah. Ngayon, paano pa darating sa kanyang tulong ni Allah na may bibigay sa kanya bilang gantimpala ng kanyang sadaka kung wala na siyang bibigyan ng sadaka? Kung wala nang may sakit, nababayaran niya yung bill sa ospital. Kung wala nang gutom na mapapakain niya sa pamagitan ng sadaka. Kung wala nang mahirap na matutulungan niya sa kanyang sadaka, mag-aalala talaga siya. Dahil wala nang halos mapagbigyan. O maaaring wala talaga siyang makita na mapagbigyan. Liban na lang dito sa mga walang hiya na maaaring tatanggap pa rin ng sadaka, pero yun nga, binigyan mo na pero nagre-reklamo pa. Gayun din, وَيُدَعَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَا أَرَبَ لِي فِيهِ. At maaari rin naman siyempre na may makikita siya na pagbibigyan niya ng sadaka, pero dahil matuwid din ng pagbibigyan niya na yun sana ng sadaka, sasabihin ng tao, hindi ko na kailangan ng sadaka. So dahil hindi nga niya talaga ito kailangan. Kumbaga sapat na yung kanyang yaman para matugunan ng kanyang mga pangangailangan. Na dito may karagdagang paliwanag, wal muradu bi qawlihi yuhimu rabbul mal, ang kahulugan ng yuhimu rabbul mal, yung mag-aalala yung tao na mayaman, ay yuhzinuhu, ikalulungkot niya. Ikalulungkot niya na wala siyang mapagbibigyan ng sadaka. Li'annahu la yujadul muhtajul ladhi yabdalu lahul mal. Dahil wala na siyang matagpuan na nangangailangan na ibibigay niya sana dito ang kanyang yaman bilang sadaka. Bilang sadaka. At din naman sa isa pang nababanggit, la arabali fihi, yung nga ibig sabihin sa madaling kahulugan nito, wala akong pangailangan dito, ay la hajata li bihi. Kumbaga hindi ko iyan matatanggap dahil hindi naman ako nangangailangan, hindi naman ako naghihikahos
o wala naman akong paggagamitan na ng pera kasi natugunan na ang kanyang mga pangangailangan. May bahay na siya, may sasakyan na siya, meron siyang trabaho na maganda ang sweldo o meron siyang negosyo na maganda ang kinikita. So dahil dito hindi na niya tatanggapin. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa iniulat ni Haritha bin Wahab radhiyallahu anhu, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadith ito na iniulat ni Imam Muslim, tasaddaqu, magbigay kayo ng sadaka. Fayushaku rajulu yamshi bisadaqatihi, dahil darating ang panahon na ang tao ay daladala niya ang kanyang yaman na ibibigay niya sana bilang sadaka. Fayaqulu alladhi u'tiha, at kapag nakita na siya ng kanyang bibigyan, ang sasabihin ng tao na ito na kanyang pagbibigyan, law ji'tana bil amsi kabaltuha. Kung dumating ka sana kahapon, tinanggap ko sana yang iyong sadaka. Fa'ammal an fala hajata li biha. Pero ngayong araw na ito, hindi ko na siya kailangan. Fala yajidu man yakbaluha. At wala na nga siyang matatagpuan na tatanggap ng kanyang sadaka. So yung matututunan natin sa hadith na ito, yung pagdami ng yaman na ito ng mga tao, lalong-lalo ng mga Muslim, maaaring mangyari ng biglaan. Ganito kabilis. Bawa ngayon, puro tayo naghihirap. Ako, problema ako, bayaran na naman pala ng kuryente. O, inisip ko, saan ako ng kuryente? Pambayad ng kuryente. Tapos bukas, bigla mayaman na ako, may magsasadaka sa akin, hindi mo na kailangan niya, mayaman na ako ngayon. Kung dumating ka kahapon, tinanggap ko yan. Kasi wala akong pambayad ng kuryente, pero ngayon hindi ko na kailangan. So ganun yung nangyari. Napakabilis na mangyayari na lalagana pang pera. Yung nga primarily mangyayari ito sa panahon ni Isa alayhis salam ayon sa mga batayan. Pero sabi ni Sheikh Omar al-Ashkar, nangyari na rin ito noon. Nangyari na rin ito noon. وَيَبْدُو أَنَّ هَذَا يَقَعُ فِي أَكْثَرٍ مِّنْ زَمَانٍ. At ayon sa mga batayan ay nangyari na ito sa ilang mga panahon. At ang ilan sa mga tinukoy niya rito, nangyari na noon. فَقَدْ وَقَعَ فِي أَسْرِ Omar bin Abdulaziz. At nangyari nga ito sa panahon ni Omar bin Abdulaziz, rahimahullah. فَقَدْ أَخْرَجَ Yaqub bin Sufyan fi tarikihi min tariki Omar bin Usaid bin Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab. So meron daw iniulat mula kay Omar bin Usaid bin Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab. So apo ito ni Zaid. Kumbaga apo na niya sa talampakan. Si Zaid yung kuya ni Omar bin al-Khattab. At actually naunang nag-Muslim si Zaid kaysa kay Omar. Nililihim lang ni Zaid ang kanyang pagmumuslim. So sabi, La wallah, mamata Omar bin Abdulaziz hatta ju'ila rajulu ya'tina bil malil azim. Sabi niya, sumpa kay Allah, hindi pumanaw si Omar bin Abdulaziz liban na lamang na nangyari na meron daw dumating sa kanilang lalaki na meron dalang napakaraming yaman. Fayaqul, ij'alu hada haytu tarawna fil fuqara. Sabi niya, tanggapin ninyo ang pera ko na ito at ibigay ninyo, gastusin ninyo sa sino mang gusto ninyong bigyan na fuqara o sino man na mahirap, na karapat dapat. Nabigyan ayon sa inyong pananaw. Fama yabraha hatta yarji'a bimalihi. Pero yun nga, maaring dumating sa kanya yung ulat na wala ring pagbibigyan. Yung binilinan niya ng kanyang sadaka, at yun nga bumalik siya. Bumalik siya, nadala-dala pa rin niya yung kanyang pera. So parang dito sa ulat, iniabot niya doon sa, halimbawa, sa
tagabigay ng sadaka yung kanyang pera, pero hindi na nila ito tinanggap. O kaya pinabalik siya kasi wala talagang tumatanggap. At yun nga, naghanap na siya ng tatanggap nito, pero bumalik siya, dala-dala pa rin niya yung pera niya. At wala nga siyang mapagbigyan ng sadaka sa Baghdad. Wala siyang mapagbigyan ng sadaka sa Baghdad. Yatadakkaru man yada'ahu fihim, na naghahanap nga siya kung sino ang pwede niyang pagbigyan nito. Fala yajid fayarji'u bihi. At nakailang beses nga siyang bumalik sa kanila na wala talaga siya makita na pagbibigyan. Kad agna Omar bin Abdulaziz an-nasa. Na nga, sa pamuno ni Omar bin Abdulaziz, rahimahullah, ay naging mayaman ang mga tao sa panahon niya. Alhamdulillah. Naging mayaman ang mga tao sa panahon niya. Alhamdulillah. Pero syempre, maaring iba-iba yung nagiging anyo ng yaman na ito. Yaman na mabuti para sa mga tao at maaring iba, yaman din naman na masama para sa mga tao. Yun nga, wasayati and the dhikril mahdi, iradul ahadith allati tadkuru annahu sayakunu khalifatun yahuthul mal hathwan. At nababanggit din sa iba pang mga ulat ng Mahdi, si Mahdi na darating na magiging pinuno ng mga Muslim bago bumalik si Isa alayhi salam, na siya ay magiging pinuno ng mga Muslim, na sa panahon niya ay dadami ang yaman ng mga tao na ito ay kanyang dinadakot ng dakot-dakot na yaman sa sobrang dami nito. Sa sobrang dami nito. So sa panahon pa lang ni Mahdi ay nangyari na rin ito. At syempre, dito sa mga hadith na naiulat tungkol kay Mahdi, pagkatapos niya syempre darating si Isa alayhi salam, wasayati and the dhikri Isa, dhikrul ahadithul lati tadkaru istifadatul mal fi waqtihi. At syempre sa panahon ni Isa alayhi salam, nababanggit ang mga hadith na dadami ang yaman ng mga tao sa panahon niya, hatta la yakbaluhu ahadun. At mangyari nga ito na dadami ang pera sa panahon ni Isa alayhi salam na wala nang tatanggap ng sadaka na kahit sino sa mga tao. Na yun nga, itong mga bagay na ito ay kabilang sa mga tanda ng araw ng paghuhukom. So ito yung pagtalakay natin dito, alhamdulillah. So nga, hindi porke yaman ang tinutukoy dito ay magiging puro kabutihan ang idudulot nito. Dahil maaaring mangyari ng yaman ay magiging mas matindi pa na pagsubok nga kaysa sa pagiging mahirap ng tao. Waliyadu billah. So, tutuloy natin ito inshallah na ang susunod na tanda na tinukoy dito ay yung taslimul khasa wa fashyut tijara wa qat'ul arham. Yung pagbati sa mga kilala lamang, yung malawakang pakikipagkalakalan at ang pagputol ng tao sa kanyang pagkakamag-anakan. So tutuloy natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.